Everyone, this is Kijmo Vlogs, Filipino actor based in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad gawa na reaction video ang Barda compilation. So without further ado, let's start this reaction video. Ano yung atake dito? Hindi pa rin makapaniwala si Kapuso Primetime Ay, hindi Princess napanood Barbie na natin Cuneta to. na makakatrabaho Pero niya sige si lang, panoorin megastar natin. Sharon Cuneta. Matapos ang ilang beses nilang pagkikita para sa kanilang upcoming GMA Siyempre, megastar na yan and eh. ABS-CBN collaboration na Honor Thy Mother. Mas hinangaan daw niya ang idolo. Hindi pa kami nakakapagsimula ng taping. Sobrang generous niya as to sharing a lot of stories. Ang dami niyang sinishare sa akin, ang dami kong natututunan sa kanya. So, sobrang gaan na ng loob ko kay Miss Sharon Cuneta, and I'm really, really excited, and I'm looking forward to work with her very soon. I guess nasa era din ako ngayon of parang transition era, parang ganyan. Kasi nga, pa-30 na rin. So ready na kaya siya syempre, kissing scene? From Chares, high ibigay kay school, David yan. then Chares. nag-college, tapos naging working student na roles, ganyan. Ngayon, medyo mas nagmamature pa yung mga roles na binibigay. So, yung pag-evolve ba, na parang andun din ako sa exploring what else I can offer in terms of acting and branding as well. Kasi kasama yan eh. Pag nag-level up ka sa projects na tinatanggap mo, kasabay yan ng image mo, kasabay yan ng branding mo. So, kailangan lagi siyang in sync, kumbaga. So, yun. Kasi ang hirap naman nung mature ka na sa mga roles mo, tapos cutie-cutie ka pa din sa, diba? So, kailangan sabay silang effort. Na-burnout, yes. Na-burn Pero out? thinking of quitting, never. I love that. Grabe. Kasi, ewan ko, there was just something in me when I was 8 years old. My mind was talagang Dedicated. very firm when I asked my mom na, Ma, gusto ko mag-artista. Ako, ginusto ko kasi talaga. Tsaka ginapang namin ng pamilya ko yan. Kasi hindi kami mayaman. Tricycle driver ang tatay ko, tapos gumagawa ng, hindi na ngayon. Hinanap ni Sean yung tatay ko. Nandun sa likod kanina eh. Hinanap niya si Daddy. Nandun sa likod Okay na si kanina. Daddy Cute. ngayon. Nandun sa likod. Bumiyahe na siya. Naka-Adidas na siya ngayon. Okay na siya. Oo, naka-LL na. Shout out kay Tito. Nakaluwag-luwag Ayun siya. pala, Ayun si Daddy. Ay, dito. Yes. Okay Nakalakostes naman na siya. na. Naka-LL, So nakaluwag-luwag. anyway, yun, tricycle driver yung tatay ko. Tapos naging company driver. Tapos nanay ko Grabe din gumagawa yung ng humble kahon ng beginnings yema. yan, no? Family business namin dati ang Sa totoo yema. lang. So, talagang nung nag-decide ako, alam ko yung isusugal ko. Pera ng mga magulang ko. Gets ko yung konseptong yun when I was Grabe, 8 napaka-mature years dyan old. mag-isip. So, talagang pinagdesisyonan ko, nagpursigi talaga ako, lumuluwas kami, taga Binyan, Laguna ako, lumuluwas kami, Makati, Quezon City, ganyan. And Grabe. every chance I get, Marami pa siyang every advertisement opportunity before I nung get, bata pa I siya. always gave my 100% to prove to my parents na hindi ko sinasayang yung pera nila. And nung time na, ako na yung nag-earn, that's when we all decided na, Grabe din yung humble beginnings wala ni na Barbie, akong gagastusin na friends. pera nyo. Ako naman. Parang itong hindi ko to nakita Ako na. yung part na Mas to. yun. So hanggang Sa so, podcast. never kong inisip mag-quit kasi ito yung trabahong nakapagpatunay sa akin na kaya ko on my own, kaya ko to take care of myself and my family. And ever since, ito yung gusto kong gawin, ito yung passion ko. And malinaw nga yung end goal ko kasi. So parang kumbaga walang hesitation, walang parang medyo hazy part of my career na I would stop. Kasi even during the pandemic when we all thought parang, diba, wala na. So I tried hosting. Nag-host ako ng mga e-commerce brands. Kasi uso yun dati, di ba, pag may mga sale. Yeah. Sabi ko, Ate Del, sige, mag-host ako, ganyan-ganyan. Talaga? So, doon ko naman na-try mag-explore Ano yung mga- ng ibang Shopee? avenues of Oo, Shopee, tama. parang entertaining people. And that is hosting, ganyan, which I enjoyed very much.
So, at least, di kasama na yun sa ano ko, sa portfolio ko. Pag kailangan nyo ng host, pwede ako, di ba? Or, kumbaga, hindi na lang siya acting. And I really enjoyed it. And I was also grateful na, again, GMA keeps giving me good opportunities and chances where I could prove myself na I meant to be here, I belong here, and I want to stay. Yun, I really want to stay. Ito, what if bumalik ang yung one that got away? Hindi Babalikan mo ko ba? pa napanood. Ito na siya. Dito Kung walang nagkasubukan. sabit. Dito nagkasubukan. Wala pang sabit. Na ano, Mukhang wala. akala nila si Okay, Jack sige, ang oh. babalikan. Diyos ko, ang comprehension level, ang baba. What if sa karamihan, Yes. mukha mo yung Diba? nasa likod ng ulo? How would that change your experience and would it still pay your bills? Oo, may parang 3 weeks na ganun. Yes, Nagpalit nasa kami. likod siya. Remember ko yon. Na ganun. So, na-experience ko yung nakaganyan. Nag-take Tapos, over. ang style kasi nun, baliktad yung damit. Tapos, nakaganito ako, ganyan. Tapos, paatras yung lakad, ganyan. So, Parang na-experience hindi ko ko to siya for nakita sa- 3, ay, hindi 4 nakita ko weeks, sa podcast. ganyan. Anyways, It was still a learning experience for me, and given the chance, I'd do it again. Kasi, like I said, paid the it paid the bills. bills. Diba? Totoo. It was always trending. Yes. It was trending. Hanggang ngayon the nga, show. may it nagtatag paid the sa bills. I akin. love it. So, yung para sa akin, Pero walang doing it because it pays sa the lahat ng ginawa ko, parang parang minold niya talaga yung career ko sa kung papaano ko siya gustong ma-shape. Again, right decisions. Ayan, oo. At that Truly. time, Guidance. did you realize how big of a thing it'll be until now? Na parang aabot ng 2026, tas sa social media pa rin tong ano. Honestly, nung unang pinitch yung project na yon, ayun eh, hindi ko to napanood yung dito na creepy part. siya. Parang ang scary niyang isipin. Actually. Parang, di ba? Actually, may pelikula nga gumaya nun eh. Ano to? Malignant Sino ba yung yun? gumaya? Yung kay James Wan. Anyway. Tama? O yun. Horror kasi siya talaga pag inisip mo. And then, hindi ko na-realize na it could be a meme na parang it could turn out to be funny. So from there, I guess, blessing in disguise, mas inaccept ko siya na parang I took it more lightly. Kasi hindi na siya, okay, so hindi siya nakakatakot. Kasi yung unang fear namin, since first slot siya ng prime time, Okay. may puro bagets pa yung audience nun, baka walang manood. But since people parang took it lightly and made it a meme, so mas naging attractive even sa mga bagets. Yes, So exactly. nakagather din ng audience para sa amin. So Exactly. I guess win-win situation. And it's iconic in its own way. Si relevant pa rin Yes, siya. yes. 2026. Diba? Lumalabas pa rin minsan Alam mo, sa lagi news namin ko. ginagamit ng best friend ko yan kasi sinasabi namin, sana ganito tayo para lahat ng maririnig mong chismis na rinig ko. Alam mo na agad. Yes, ganun na agad. Tsaka kahit yung mga bata ngayon na sure ako di inabutan yun, alam pa rin nila yung reference na yun. Kadalasan, meme talaga siya. I love it. Being in a love team in my mid-20s, natutunan ko din how to... Ang dami ko palang hindi napanood talaga dito. Anyways, that is all for today's video. Ituloy natin to. This is K-Pop Vlogs. See you on my next vlog. Bye!